Praise God. Mag-isipin na kayo ay human being lang. Tayo ay spiritual being. Mas spiritual tayo kasi yung mananatili magpakailanman. Pero yung ating human being, yung flesh natin, it is just temporary. It will be destroyed later. Kaya dito sa tinuturo ni Pablo, actually, yung background nito, naglalaman ang laman at ang espiritu. Hindi lang tayo human being. We are not only living by flesh, but you are also spiritual being. Takot kayo sa multo, pero kayo mismo multo na sa loob ng katawan. Kaluluwa yung multo yan. Kaya lang nasa loob pa ng katawan. We are more on spiritual being. Sige, basahin natin yung Romans chapter 8, verse 9 to 11. Romans chapter 8, verse 9 to 11. So, basahin yung verse 9 kayo sa 10 and 11. 3 verses lang naman to. Sige, 3 verses, sabay-sabay na tayo magbasa. Sabay-sabay na basahin natin dyan sa screen. Okay, ready, go. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Sa 10. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And 11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, and because of His Spirit who lives in you. We are more spiritual being, hindi tayo flesh. At yung background dito, kasi ang problema ni Pablo, kung ano yung gusto niya, hindi niya magawa. Pero yung ayaw niya, siya yung nagagawa niya. Actually, he was talking about yung gusto niya na mapalapit sa Panginoon, gusto niya na malugod ang Panginoon, mga spiritual na bagay. Yung gusto niya na maging right sa harap ng Diyos, hindi niya magawa. Ang ginagawa niya yung mga bagay sa laman. So, sabi niya, hindi na ako to eh. Hindi na ako to. It is the flesh, the sin lives in me. Na-experience niyo yun? Na gusto niyo, na ayaw niyo, na gusto niyo. Nagtatalo kayo. Ang hirap, di ba? Kaya sabi niya, paano? Kung kawawa naman ako, hindi ko malaman ang sarili ko. Sabi niya, praise God, glory be to God, because Jesus Christ died for our sin. And we are not living in our flesh, but living in spirit. We need to be born again. And that being born again, hindi to religion na, ito yung uri ng buhay na pinasok nyo, na pumapasok kayo sa spiritual realm. Kasi yung patay yung espiritu ay binibuhay ng Panginoon. Na kahit anumang kasalanan ang nagawa natin, wala na yun. It's not anymore counted. But the Spirit being led, tayo, we are sanctified by the Spirit at lahat ng ginagawa natin, ang gusto natin para sa Panginoon, it is now counted. Kaya sa nabasa natin kanina, yung mga wala pang Espiritu, yung wala pang konsensya, yung ginagawa puro lamang, they are dead in spirit. In sa John chapter 3, alam niyo ito yung bagong turo na sa wala ito sa lumang tipan. Yung sinabi ni Jesus na, you must be born again. Wala yan sa Old Testament. Kaya takot-taka si Nicodemus na basa niya na ang buong libro ng Pentateuch, yung 5 books. Pero, ang gusto niya, nung nalapitan niya si Heso Kristo, pakibasa nga natin yung John chapter 3, verse 3. Nagulat siya, ang pinugat sa kanya ni Jesus ay, you must be born again. Ang tinutukoy doon, mabuhay ang ating spirito, kasi lahat tayo matay sa laman. Sige, chapter 3. Ganito, pumunta si Nicodemus kay Jesus dahil nahiya siya sa kapwa niya, Pariseo. Ang mga Pariseo,
ito ang nag-aral ng Biblia ng lumang tipan at alam nila yon. At kayo gusto niyang makita ang pag-aaral kasama si Jesus. Kasi nakita niya ang buhay ni Jesus, nasa kanya talaga ang Diyos. At gusto niya sana mag-Bible study. Kaya nung gabing iyon, imbes na buksan ang libro, ang sinabi ni Jesus kay Nicodemus, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Wala yun sa Old Testament. It was the first time na mentioned sa New Testament. Inulit ito sa verse 5. Sa verse 5 naman, John chapter 3, verse 5. Jesus answered, kasi si Nicodemus, sinabing, kailangan ka muling isilang. Ha? Paano ko muling isisilang? Yun ang sagot ni Nicodemus. Babalik ba ako sa tiyan ng aking ina at ako'y iluluwa uli? Mali, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Sabi ni Jesus, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born again of water and spirit." Sa verse 6 again. Sa verse 6, pakituloy. Flesh gives birth to flesh. Sinilang ka na sa laman. But the Spirit gives birth to spirit. Kailangan mong isilang sa Espiritu. Sige, tuloy natin. 7. You should not be surprised at my saying, you must be born again. In-emphasize niya talaga 3 times. Okay, so verse 8. Verse 8. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from, where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Walang grandeur na pangyayari. Walang mga bagay na mararamdaman ka kapag ikaw ay sinilang na muli. Mararamdaman mo ang hangin, pero hindi mo alam kung saan pupunta. The same way with the Holy Spirit. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, you are born again. Now, mga kapatid, ang initiation talaga ng Kristiyano, hindi yung baptism. Hindi yan. Alam niyo yung initiation para ikaw mapalapit sa Diyos? Acceptance of Jesus Christ. Kaya napaka-importante po nun. Hindi lang tayo hiling ng hiling. Hindi lang tayo Bible study ng Bible study. But be sure that you have accepted Jesus Christ in your heart. You are inviting the Holy Spirit in you. And that is the initiation. Kaya napakahalaga na sabitin nyo rin na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po ang initiation, hindi baptism. Hindi ang anumang bagay. Para ikaw ay mapalapit at makita ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, you must be born again. And how to be born again? You must accept Jesus Christ in your life as Lord and Savior. Kahapon, ang daming tumanggap, no? Natutuwa ako, bahala na sila kung tanggapin nila ng totoo o hindi. Pero meron doon talaga ay kahit na mga 5% o mga 2-3 na talagang natanggap nila ang Panginoong Jesus, they started to live in spirit. Importante yan. I told you, we are not just human being, hindi lang kayo laman, hindi lang kayo tao. Kayo ay spiritual na buhay. It started, kaya sabi ni Jesus, tagapag-aral ka naman ng salita ng Diyos, hindi mo alam to. Ang sinasabi ko, mga bagay panlupa. How much more kapag ako nagkwento sa iyo ng mga bagay panlangit, hindi mo malulunok yun. Marami pang bagay na dapat yung malaman, pero itong sinasabi ko ay panlupa pa lang. Nag-aral ka ng Biblia, hindi mo alam yon. Alam niyo kung bakit yan nasabi ni Jesus yun? Because at the time na nababasa natin lagi na si Adan at si Eva ay nagkasala, they died in spirit. When God said, huwag niyong kainin yan, tiyak kayong mamamatay. He was not talking about the death of the flesh na ngayon namamatay tayo. Hindi po. Resulta lamang ang kamatayan natin ng kasalanan. Pero He was talking about the death of the spirit. Patay na sila sa espiritu. Hindi mo ba alam yun, Nicodemus? That they must be born again. Ano resulta ng pagkamatay? Kasi ang Diyos, sabi niya, huwag niyo kakainin yan, tiyak kayong mamatay.
Tiyak ha, may mangyayari sa inyo. Mamamatay talaga kayo. But he was talking about the spirit. Ano sabi ng diabo, kay maniwala na kayo mamatay. Nung kinain niya, hindi nga sila namatay. But these are the things that happen. Ayaw na nila makita ang Diyos. Patay sila sa Espiritu. Dati, mga wala silang damit, but they are covered by the holiness of the Holy Spirit. Na wala ang Espiritu, patay na sila. Kaya ang nag-dominate sa kanila ay ang laman. Naging mahalay sila, kaya nagtakip. Dati, mahal nila ang isa't isa, at nagpangako pa nga si Adan kay Eva, ikaw ang laman ng aking laman, buto ng aking buto. Pangako yun. It's more than I love you. Pero ngayon, nagsisiyan sila. Why? Naghari hindi na ang pag-ibig, kundi ang galit sa isa't isa. Why? Because they are dead in spirit. Kaya si Jesus, una niyang sinabi sa Bible study nila, napakalaga nito para sa kanya, kailangan may mabuhay sa Espiritu. Ang ibig sabihin ni Jesus, yung patay yung Espiritu, dapat mabuhay na muli. And he was talking about being led by the Holy Spirit. At alam niya, pag walang Espiritu, tuloy-tuloy na mamamatay. Tignan niyo ang mais. Ang mais o bigas, makikita niyo, may puti yan. Diba? At yan ang gusto-gustong kainin ng bukbok. Di ba, binubutas nila yung loob, tapos kakainin yung puti. Na-imagine nyo? Tignan nyo yung bigas, diba may puti pa yan? Kapag kinain ng bukbok, hindi niya kakainin yung labas, kakainin yung loob. Yung puti na yun. Alam niyo yung puti na yun? Yun ang nakahandang muling pagkabuhay ng mga bigas o ng mga mais. Pag nandun nyo, masisira yun, mamamatay yung bigas. Pero yung nakatlaan na puti na yun, yun ang muling bubuhay. Yun yung umuusbong. Pero pag yan kinain ng bukbok, ilagay niyo yan sa lupa, dire-diretsong mamamatay. Alam niyo ba, yan ang illustration. Dahil kayo mga patay, tayo mga patay, binukbok ang ating espiritu. Sakit na binukbok yung mga espiritu natin. Kaya tayo bukod sa makalaman na walang nakalaan na buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon Diyos sa Bible study nila, gusto malaman ng kautusan, kailangan ka munang isilang na muli. Hindi mo alam yan? Ang totoo, dapat alam mo yan, nababasa-basa mo na yan. Si Eva at si Adan, namatay ang kanilang espiritu. Binukbok ang kanilang espiritu. Kaya sila naging makalaman, kaya sila walang pag-asa, kaya sila ay nalayo sa Panginoon. Kailangan kayo muling isilang sa espiritu. And how it happens. Jesus Christ first died, kailangan mamatay muna siya sa laman para patayin ang kasalanan. O gapiin ang kasalanan. Kapag wala na tayong, pag nagapi na, sinatisfy na ni Jesus ang hinihingi ng kautusan, ang Holy Spirit ay malaya nang pumasok sa atin upang ang patay nating espiritu, ang binukbok na espiritu dahil sa kasalanan, ay muling bubuhayin ng espiritu ng Diyos. And that is the essence, and that is the meaning of be born again. Kailangan yung tanggapin si Jesus, mabuhay kayo patnubay ng Espiritu Santo dahil ang nabukbok yung Espiritu ay kailangang mabuhay na muli. At kapag kayo pinapatnubayan ng Espiritu, listen to the Spirit, not on your flesh. Amen. Pag gustong-gusto nyo ng manapak, listen to the Spirit. Ayaw nyo na. Ayaw nyo. Ayaw nyo yan. Kung gusto-gusto nyo na, lumulutong-lutong na sa lalamunan nyo ang pagmumura, pigilin nyo yan. Manalangin muna kayo. Listen to the Spirit. You must be guided by the Holy Spirit. Kung kayo'y takot at nangangamba na, tulad ko, dahil naubos na ang pera ko sa bangko, at kailangan ko ng pambayad ng tubig, ng kuryente, huwag kayong manisi. Huwag niyong awayin ang iyong asawa, ang iyong anak,
O huwag kayong umasa sa tao. Manalangin kayo. Let the Spirit lead. And that's the meaning of be born again. Hindi na kayo nabubuhay sa laman. Nabubuhay na kayo sa Espiritu. And I ask, sige, magbayad tayo and the Lord will provide. Hindi yung maninisi. Ikaw kasi kasus mo eh. Ikaw kasi hindi ka nang hingi eh. Hindi yan gawa ng Espiritu. Ang gawa ng Espiritu, i-activate mo yung pananampalataya. You must be led by the Spirit. Ano nakakatakot? Sabi doon sa binasa natin, kapag kayo hindi pinapatubay ng Espiritu, wala kayong kay Jesus. Kayo nabubuhay sa laman at walang pag-asa. We must be led by the Holy Spirit. Lahat na tayo tinanggap ang Panginoong Heso Kristo. Hello. Okay. Sige nga, ulitin nga natin. Sige, magsitayo tayo. Gusto ko matiyak. No? Kahit ulit-ulitin natin, Lord, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo, kapag kayo ay tinatanggap niyo ang Panginoon, walang sala na ang Espiritu Santo ay mananahan sa inyo. Sabi ng Panginoon, hindi naman kailangan magtatarang kayo, magtatalon kayo para dumatang Espiritu Santo. Hindi ganyan. Basta mayroong mangyayari sa buhay niyo. And that is being led, being born again. Iba pa yung mga nagtatarang, mga nagtatalon. Yun naman, ano naman yun? God is giving them the baptism of the Holy Spirit. Dalawa yan, ha? Indwelling is for salvation and for your life. Kailangan bunga yan. And baptism of the Holy Spirit is umaakaw ng kapagyarihan ng Espiritu Santo to give you gift para magamit naman kayo sa ministry. Dalawa yan. But what we are going to do now is let the Holy Spirit dwell in us sa ating buhay spiritual at para malinis ang ating kaluluwa. Now, sasabihin ko, at naway ko mga sasabihin ko, ganyan nyo rin sa iba. Kapag talagang nasa height na sila, naunawaan na nila, lead them to pray this prayer. Okay? Sabihin ko sige, Panginoon Diyos, pero yung makatotohanan na, hindi yung sumusunod lang kayo sa akin, ha? Yung feel na feel nyo, yung makatotohanan. Ulitin, yung talagang kayo ito nagsasalita. Sige, ulitin natin. Panginoon Diyos, salamat kay Jesus na siya'y namatay sa krus para sa aking kasalanan. At muling nabuhay para sa aking buhay na walang hanggan. Patawarin ako sa lahat ng aking pagkakamali at tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Pinatatawad ko rin ang lahat ng tao na nagkasala sa akin. At turuan niyo ako mabuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Sige, maupo na kayo. Let the Holy Spirit dwell in you. Kasi siya rin magiging gabay niyo. Yun yung lagi sinasabi ni Pablo na I'm not living, ako'y patay na at ako'y nabubuhay kasama si Kristo. Because you are being led by the Holy Spirit. Okay. So, we are not only human being, but spiritual being. Hindi lang kayo tao, kayo ay mga spiritual na buhay. Kayo mga espiritu din kayo. Kayo mga kulture na nakatira sa inyong katawan. And be careful, ha? Maraming pwedeng tumira sa inyong katawan. Kailangan rin gawin yun. Kasi ang katawan natin ang tawag dyan, tente. Pwede tumira 3 hanggang 10 pulutong dami ng mga bad spirit, delikado. At kailangan manirahan lamang dyan, ikaw at ang Espiritu Santo. Kapag kailangan yung mga masamang dinig, baka may nakatirang iba. Kapag kailangan naman ng mga pangit na bagay, baka may nakatirang iba, i-rebuke nyo yun. Manalangin kayo. Sansalain nyo yun. Kailangan ang naririnig nyo lang ay ang dilig ng Diyos. Because the Spirit is in you.
O baka naman namamayain pa rin ang laman. Huwag kayong mabuhay sa laman. Okay. Dahil ang laman, dadaling kayo sa kamatayan. Pero ang Espiritu, dadaling kayo sa buhay. Okay. So, we are spiritual being. More than human being. Nilalang ka ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo ba, yung una talaga, direktang binigyan kayo ng Espiritu ng Diyos. At hiningahan tayo. Yung hiningang yun, Espiritu ng Diyos yun. Ginawa na lang, yung mga, kalamnan nyo. At para mabuhay ito, hiningahan yan, tinawag itong nabubuhay na kaluluwa. Yung kaluluwa, ikaw yan. Ang kaluluwa, ikaw yung nag-iisip, nagdarama, kaluluwa yan. Kaya ginawag itong buhay na kaluluwa kasi hiningahan pa yan ng Diyos. Nagaling sa Kanya. Kaya kayo nabubuhay na kaluluwa. Pero sa kasalanan, ito'y namatay. Yung kaluluwa nyo, naging alipin ng inyong laman. Lahat ng ginagawa nyo, makalaman. Lahat ng iniisip nyo, makalaman. Lahat ng plano nyo, makalaman. Pero by the time na tanggapin nyo si Jesucristo, magbabago yan. At doon na minsan, natatalo ang gusto nyo at ang ayaw nyo. At yun yung experience ng ni Pablo noon. So, sin kills the spirit and flesh dominates. Kaya mag-ingat po tayo. Patuloy niyang pinapatay ang espiritu natin kapag kayo nagkakasala. Sin kills the spirit and flesh dominates. Kapag nasimulan niya ng gumawa ng kasalanan at di kayo nagsisi at di kayo nagbalik loob sa Panginoon, minsan nagbubunga pa ang kasalanan ng another kasalanan. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kasalanan. Kaya, it kills you slowly. Pero, gapil yun. Lumapit kayo sa Panginoon, hingin ng tawad, at hilingin nyo na kayo patnubayan, linisin sa patnubay ng Espiritu Santo. Through the death of Jesus, okay, pero praise God, this is the victory. Ito ang victory natin. Kaya sabi ni Pablo, ako, nasisira na ulo ko. Gusto kong gumawa ng kabanalan, hindi ko magawa. Kung ano yung gusto ko, nalalayo-lalo ko. Pero kung ayaw ko, mga makalaman, itong gusto kong gawin, naluloko na ako. At salamat na lang kay Jesucristo na pinagtagumpayan niya na ito. Dahil pinatay ng Espiritu ang laman, ang kasalanan, ngayon ang nabubuhay sa akin ay ang Espiritu ng Diyos. At yun yung sinabi niya ron sa binasa natin. Okay. Through the death of Jesus, it gave way to the Holy Spirit to live in us. It helped us. It helped us to live according to the will of God. So, sabi ko sa inyo, ang initiation talaga, hindi baptism ng water. Ang pinaka-initiation talaga para maging Kristiyano ka, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At makikita niyo ang kaharian ng Diyos. Kasi as long as kahit ako niya baptize ng tubig, naging member kayo rito, at nag-donate kayo at lahat ng yan, as long hindi niyo tinatanggap si Jesus sa buhay niyo, sabi ng Panginoon, hindi niyo pa rin makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya talagang pasimula talaga ng pagiging Kristiyano, tanggapin niyo si Jesus sa buhay nila. At yun din dapat ang ginagawa natin sa mga tao na sishare natin. Huwag niyong kaligtaan yun. Hindi na lang puro kabutihan, no? Hindi lang puro Bible study. Ipakilala niyo si Jesus na tanggapin nila at mabuhay according to the Spirit. The Spirit, ito ang ginagawa ng Espiritu, ba't natin kailangan tanggapin siya? No? Bukod sa kinapagdubayan tayo. Alam niyo, yung talaga naglilinis sa ating kaluluwa. Si Jesus namatay para lamang gapiin ang kasalanan. Pero itong Espiritu Santo, siya talaga naglilinis ng ating kaluluwa. It sanctifies us. Yun ang bibigay sa atin ng kabanalan. Okay, basahin natin sa 1 Corinthians 6:11. So when Jesus Christ died and rose again,
Kaya sinabi niya, it is finished. Tapos na kanyang misyon, tapos niya na satisfy ang justice ng Panginoon, tapos niya nang gapiin ang kasalanan at malaya ng Espiritong kumilos sa buhay natin. Kaya ang kamatayan niya, hindi pa yan talaga yung part niyo. Ang part niyo yung tatanggapin niyo si Jesus. Kailangan yung mabuhay according to the Spirit. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:11, and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. In 2 Thessalonians 2:13, inulit to. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Okay. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and loved by the Lord, because God chose you as first fruit to be saved through the sanctifying work. Ang nagsasanctify talaga Espiritu Santo. Ang nagpapabanal talaga sa inyong kaluluwa Espiritu Santo. Kaya, kapag hindi kayo nabubuhay sa Espiritu, namamatay ang inyong Espiritu ulit. It must be continuous work of God. Continuous work of the Holy Spirit. Nanililinis kayo, pinapatubayan kayo. You must be led by the Holy Spirit. Huwag niyong hayaan mag-dominate sa buhay niyo ang laman. We must be governed by the Spirit of God. Alam niyo, ang Espiritu Santo, yan ang nagbibigay sa atin ng talino. Ang Espiritu Santo, yan ang nagbibigay sa atin ng vision. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng gabay na parang ginagabayan kayo na kung bakit hindi naganap to kasi meron siyang plano. Kung bakit ang isang tao to hindi lumapit sa inyo at iba pinalapit kasi ginagabayan kayo ng Panginoon. Kung bakit ang mga plano nyo hindi na nasunod kasi meron siyang plano para sa inyo. It is the work of the Holy Spirit. We must be led by the Holy Spirit. Hindi yung kung gusto nyo siyang susundin nyo, pagpipilitan nyo kahit alam nyo makakasakit sa inyo, bumabalik kayo sa pagiging laman. Yun ang delikado. You must be guided by the Spirit. Purihin ang Panginoon. And led by the Holy Spirit, hindi yung magpuputi ka ng damit, maglalakad ka na ng tahimik. Hindi yan. Kasi ang Espiritu Santo, natural na lang kumikilos sa atin yan. At natural na ginagabay tayo according to our desires, according to our capability, according to our background. Hindi niya pinipilit ang sarili niya. Because the Holy Spirit is gentle. Hinihimok lang kayo na sundin siya, pero hindi niya pagpipilitan ang gusto niya sa buhay niya. You must be guided by the Holy Spirit. Kaya diyan nagtatalo ang tao. Either laman o ang Espiritu Santo. Kapag ito ay laman, alam niyo namang laman, na alam niyo na, nakikita niyo na yung mali. Nakikita niyo na hindi tama. Nakikita niyo na hindi kalulugdan ng Panginoon. Nakikita niyo na taliwas sa salita ng Diyos. Huwag niyo i-rationalize. Anyway, ganito na, gagawin ko na. Delikado. Hindi ko sinasabi, nagkakasala kayo, pero delikado. Baka ikapahamak nyo. Ikalagay nyo sa Panginoon. Pakinggan nyo ang Espiritu Santo. Kahit wala mo straight, okay lang. Kahit hindi nakamit, okay lang. Kasi you are being redirected and guided by the Holy Spirit. Believe in the Holy Spirit. Believe in the power of God. Believe in His vision. Ang vision niya dapat maging vision niyo rin. Praise God. The Spirit sanctifies our mind, our soul. And the Spirit is a guarantee. Isa rin dahilan kung bakit kayo dapat maging born again at manal sa inyo ang Espiritu Santo. Alam niyo, sabi dito sa binasa natin, sa Romans 8:11, yung Espiritu na buhay kay Kristo na sa inyo, siya rin ang mabubuhay sa inyo. And in Ephesians chapter 1, pagbukas ka sa Ephesians chapter 1, 13 and 14. Huwag niyong hayaan sakta ng Espiritu Santo sa buhay niyo. Dahil nilayasan kayo yan,
lalayasan ka na rin ng buhay na walang hanggan. Dahil yan ang guarantee, yan ang deposit, yan ang tatak natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano sasabihin nyo? The Holy Spirit, yan ang inyong tatak. Alam niyo yung tinatatakan? Approve. Not approve. Approve. No. Yan ang ginagawa sa atin ng Diyos. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked. May tatak na tayo. Ano yung tatak na yun? You are marked in Him with the seal. Talaga, sinelyohan pa talaga, no? Property of God. Destined to be a child of God. Destined to be, a new body like Jesus Christ. We are sealed. And the promise of the Holy Spirit ay nakatatak sa inyo para maging anak ng Diyos. The Holy Spirit. Doon sa 40 naman. Kaya importante na manahan sa atin ang Espiritu Santo. Manatili ang Espiritu Santo. Huwag niyong i-grip yan. Nag-grip yan kapag may ginagawang kasinungalingan, kalokohan, no? Kapag kayo nagmumura na malulutong, narinig ng iba, nag-grip yan, nasasaktan yan. Do not grip the Holy Spirit. Who is a deposit guaranteeing? Nakadeposit din sa puso niyo. Our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. And that is the meaning of born again. The Spirit of God lives in you. Nampatay niyo yung Espiritu dahil sa kasalanan, binukbok ng kasalanan, binubuhay ulit ng Espiritu Santo. At yan ang tatak ng pagiging Kristiyano, the Holy Spirit. Doon sa Romans, sa binasa natin, Romans 8:11. Nga, Romans 8:11. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the Spirit who lives in you. Remember, ang buto ng mais, may nakalangang muling pagkabuhay sila. Nandun. Ang buto ng bigas na kinakain nyo, minsan tignan nyo na may bigas, may makikita kayong puti doon. Pero pag may butas yan, at may bukbok, huwag nyo asahan kapag tinanim yan, mabubuhay ulit. The same way with our body. Kapag wala kang Espiritu Santo, o kaya kinrib yung Espiritu Santo, at nanatili kayo sa kasalanan, di mananatili yan, sinisira nyo ang Espiritu ng buhay nyo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kapag daw ang Espiritu na bumuhay kay Jesus na muling pagkabuhay ay nasa inyo at nanatili, walang sala na hindi na kayo ay muling bubuhayin kasama si Kristo. Our mark, hindi naman talaga yung name na Kristiyano tayo. Our mark, hindi talaga yung uma-attend kayo rito every Sunday. Our real mark, nabubuhay kayo sa Espiritu Santo. Dahil lang natin tayo. You are more than a spiritual being than human being. Tandaan niyo yan. We are a spiritual being and we need the Spirit in us para mabuhay tayo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat, Lord, sa lahat ng narito. Salamat, O Diyos, patnubayan niyo sila ng inyong banal na Espiritu. Mabuhay sila sa patnubay niyo, mabuhay sila sa kalooban niyo. At bilang Panginoon, tagasunod niyo, kayo magpuprovide sa kanilang pangailangan. Sige po, sa lahat ng may pangangailangang financial, material, hindi niya kayo babayarin, alam niya ang inyong pangailangan. Taas po natin ating mga kamay. Para sa mga nangailangan din naman na mapayapa dahil may nakapintong problema, taas din natin ating kamay. Sa mga nais gumaling, the Spirit in you will heal you. Sige po, taas natin ang ating kamay. The Lord heal you. The Lord provide your needs. The Lord guide you.
the Lord give solution to all your problem. Dahil siya'y nananahan sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.